Para iwas sakuna naman sa pagbabalik ng eskwela, ilang gusali sa Pedro E. Diaz High School sa Muntinlupa City na nasa ibabaw ng fault line ang lalagyan ng harang. May ulat on the spot si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Cory, gaya nga nung nabanggit mo, pinag-aaralan na raw ng pamunuan ng Pedro E. Diaz High School dito sa Muntinlupa na lagyan na ng kordon. Partikular na itong building na nasa likuran ko at saka yung mga katabing building pa yan, no, magkakasunod yan, bali apat, papalayo dito sa location natin ngayon. All in all, ito ay 4+1 na buildings dito mula dun sa 11 mga gusali nito para matiyak sa loob dito sa compound, para matiyak na wala munang makakapasok doon sa mga building. Ito yung mga gusali ng administration, values education, science at technical vocational education na nakitang transected o nasa ibabaw mismo ng fault line. Maliban dito, pasok naman sa 5-meter buffer zone yung bahagi naman ng Biazon Building nito pa ring paaralan. Ang dulo nito ay may layo naman na 3 meters mula sa fault line. So clearly pasok yan dun sa buffer zone. Ngayong umaga ay nagtungo dito sa paaralan ng mga tauhan ng PHIVOLCS kasama ang mga kinatawan naman ng paaralan ay naglagay ng pulang markers bilang palatandaan kung nasaan yung fault line. Ayon kay Ma'am Estrella Aceron, ang principal ng Pedro E. Diaz, tinitiyak ng paaralan na wala ng human occupancy sa mga naturang buildings, alunsunod na rin sa rekomendasyon ng National Office ng Department of Education. Ang mga estudyante na dating gumagamit ng mga apektadong gusali ay magkaklase na lamang daw sa Alternative Learning System Centers o ALS ng division na may 300 meters lamang daw ang layo dito sa compound, habang yung mga staff naman ay ililipat sa HE building ng Pedro E. Diaz. Pero hintayin din daw muna ng pamunuan ng paaralan ang anunsyo ng DepEd Secretary DepEd Secretary Brother Armin Luistro kung maaari nang magbukas ang klases sa Pedro E. Diaz High School sa darating na Lunes. At kanina ay nakausap natin ang mga opisyal dito kung ano yung posibleng kahantungan o yung magiging plano dito sa mga buildings na transected ng fault line. Narito ang bahayag. Kung yun po ang magiging recommendation ng City Engineering's Office, why not? Kasi ang tendency namin talaga, i-demolish namin, kailangan lang namin ay legal basis. Iniintay lang namin yung final action ng City Engineering and ng DPWH. Connie, kanina rin ay sinilip natin itong paaralang elementarya ng Alabang. Unfortunately, wala pa tayong nakausap ng mga opisyal dahil kasalukuyan sila nagsasagawa ng nagpapa-fogging, kumbaga, bilang paghahanda pa rin dun sa pagbukas ng pasukan. At nakita natin itong grade 1 building nila na last year pa ay sabi nila ay last year pa daw na demolish dahil nga napag-alaman na ito ay nasa ibabaw ng fault line. Connie? Maraming salamat, Cedric Castillo.